Monica's POV. Monica, inside my office, now. Dinig kong sabi ni Leonardo sa intercom. Ano na naman bang kailangan ng boss kong to? Kanina niya pa ako binalik-balik sa opisina niya, tapos walang ipapagawa o sasabihing maganda. Mga asar lang, puwisit. Ano na naman kailangan mo? Matari na tanong ko sa kanya nang buksan ko ang pinto ng opisina niya. Mukha siyang stress at pagod na pagod. Anyari? Parang 4 na oras pa lang naman siya nakaupo sa upuan at nagkukuya-kuy pero natuyot na siya. Monica, lahat ng papeles na kailangan ng pirma ko, hindi mo lang ni-review. Tapos ito pa, kailan pa ako naging married? Sa pagkakaalam ko yung pakakasalan ko, hindi ko pa naumpisang ligawan. Sana din double check mo muna yung mga papel bago mo sagutan ng kung ano-ano. At higit sa lahat, sa dinami-rami ng gagawin ko na hindi mo ako binigyan o kaya naman tinimplahan man lang ng kape? Napakahabang litanya na magaling kong boss. Kulang na lang tumirik ang mata ko kakairap sa mga hinaing niya sa buhay. Humugot muna ako na napakalalim na hininga bago nagsalita. Baby loves, first of all, hindi ako nagsulat ng status mo dyan sa papel na sinasabi mo. Baka namalik mata ka lang dahil mukha kang lutang. Second, wala akong sinasagot kahit ano. Tulad nga ng sabi mo kanina sa assistant kong bagsak lahat ng concerns. Then after that sa akin. Tapos ikaw nang bahala sa iba and lastly, naroon. Tinuro ko sa kanya yung water dispenser sa gilid, malapit sa pinto niya. Pati na rin ang coffee maker niya. Yung water dispenser, get your water and drink all you can and make your own coffee. I prepared tea at di ko alam kung anong klaseng kape ba ang gusto mo kaya tigilan mo ako, pwede? Halos mapugdo ang hininga ko sa haba at bilis ng mga pinagsasabi ko sa bakuro na to. Are you done? Maang na tanong niya na may nakakalokong ngiti sa labi. Sa hinabahaba ng sabi ko, aba yun lang ang tayong nasabi niya, nakakaloka. O ano pa bang dapat kong sabihin? Buweltang tanong ko naman sa kanya. Anong tawag mo sa akin kanina? Seryosong tanong niya sa akin, tapos ngumiti na parang sira. Hala, ano bang sinabi ko? I crinkle my nose and scratch my head, while my boss laughed like a crazy cow. You look cute, Monica. Kamukha mo yung nasa palabas na King Kong. Biglang sambit niya na kinakunot ng kilay ko. Tumatawa pa rin ang lalaking to. Napaisip tuloy ako kung sinong kamukha ko na King Kong. Yung babae ba doon na kinagaliwan ng gorilla? Not bad. At least ako may kamukhang artista. Ikaw hanggang panaginip na lang. Nakapamewang nasagot ko sa kanya. Bakit? Sinabi ko bang artista ang kamukha mo? Yung gorilla, Monica. Si King Kong mismong kamukha mo, hawig na hawig. Isang kamot nga sa ulod siyan? Tatawa-tawang belta niya pa. Sa sinabi niyang iyon, binato ko sa kanyang sandalyas ko. Wala akong pakialam kung tamaan man siya o hindi. Pesteng Leonardo to. How dare him compare me to a gorilla? Masawig nga sila noon, puwisit. At dahil tawa pa rin ang tawang amo ko habang hawak ang sandalyas ko, di na ako nakapagpigil. Nilapitan ko siya at pinagsasabunutan. Nakakairita, nakakapikon. Sarap dukitin ang ngipin niya at matigil siya sa katatawa. Hey! Aray ko naman, ano ka ba? Reklamo niya nang sabunutan ko siya pero wala akong pakialam. Pinagkukurot ko pa ang tagiliran niya. Peste ka? Mawala ka na. Monica, enough. I am your boss. Sisisantihin kita. Harassment yung ginagawa mo. Aray! Pagrereklamo niya habang sinasalagang kamay ko. Nasa ganong ayos kami. Kagat-kagat ko pa ang tenga niya habang siya naman nakahawak sa isa kong kamay na nakasabunot pa sa buhok niya nang biglang bumukas ang pinto. Niluwanan ng assistant kong si Nicole na kasama si Ivan. Anong kababuyan ang nangyayari dito? Madramang tanong ni Ivan na napatakip pa ng bibig. Akala mo'y nakakita na nagsasalo. Habang si Nicole naman nakangiting lumabas. Itong kasambahay ko, pinagtangka ang kunin ng kahinaan ko. Madramang sagot din naman ni Leonardo. Bugok? Sinamantalang kahinaan? Samantalang kung pagtawanan mo ako, ganun-ganun na lang. Yaya mo mukha mo, di na ako katulong ngayon. Sagot ko naman at binatukan siya bago sinuot ang isa kong sandals. So kailangan ganyan ang posisyon habang nag-uusap tayo? Nakakadiri ha? Buwelta ni Ivan bago kami pinasadahan na ng aasar na tingin. Oo nga pala. Nakakando nga pala ako kay Leonardo habang nakalalay ang kamay niya sa bewang ko. So my, bakit ngayon ko lang na-realize yung posisyon namin? Pero masarap ha? Ano bang pinunta mo rito? Tanong ni Leonardo kay Ivan.
Habang ako na may dahan-dahang umalis sa pagkakaupo kay Leonardo at walang pakialam na iniwan sila. Binasa ko na lang ulit ang mga email sa pinasa sa akin ni Nicole bago send kay Leonardo. Nasa ganong ayos ako nang pumasok ulit sa Nicole at may dalang sandwich at kape. "Break ka muna, ma'am." Nakangiting sabi niya bago nilapag sa mesa ko ang dala niya. I just said thank you. At tinignan naman ang kapeng nasa mesa. "How did you do this?" Kuryosong tanong ko sa kanya. Wala akong tiwala kay Bella dahil the last time I asked her about how to make a coffee, katakot-takot na bulyaw na tamo ko kay Leonardo. "Ito po bang kape, ma'am?" "Madali lang yan, ma'am. Tsaka meron naman pong mabibiling instant coffee o kaya 3-in-1 sa mga marketplace." Mahabang paliwanag niya naman. I got curious. Di pa rin kasi ako nakakapunta sa mga supermarkets kahit sa palengke. Ang mga kasambahay namin ang gumagawa nun. Sakaling may kailangan kami. Tumikim ako at pinasadahan siya ng tingin. Napayuko pa ako na makita ko siyang nakangiti sa akin. Nicole, yung nakita mo kanina, ano kasi, sa atin lang sana kasi ano? "Okay lang po, ma'am. Bagay nga po kayo ni Sir Leonardo eh. Pagpuputol lang naman sa sasabihin ko pa sana." Pakiramdam ko ay namula ang buong mukha ko dahil sa hiya. Pagkasabay niya nun, umalis na rin siya. Sakto naman lumabas si Ivan at Leonardo na parang kagagaling ng boxing arena dahil pareho silang namumula ang mukha. Parang pumutok pa nga ang gilid ng labi ni Ivan. "Anong nangyari sa inyong dalawa? Anong milagro ang ginawa ninyo sa loob?" Palipat-lipat kong tanong sa kanilang dalawa. Ngunit imbes sumagot, tinanong din ako ni Leonardo na nakasigaw. "Ano bang nangyari? Bakit di mo sinabi na itong bugok na to palang pakakasalan mo sana? Peste, hindi ako papayag. Okay sana kung mas gwapo at macho kaysa sa akin, kaso hindi. Mas may itsura pang pang-upo ko kaysa buhok na to eh." Iritang-iritang sabi ni Leonardo habang kulang na lang sungal-ngalin si Ivan. Si Ivan naman nakadepensa na akala mo anumang oras mananapak. Ngunit dahil sa sinabing iyon ni Leonardo, nangarap ako sa kanya. "O bakit? Pag sinabi ko ba, tututol ka? Tsaka malay ko bang yung bugok na yan palang matandang hukluban amoy lupa na tinutukoy ni Daddy?" Galit na sagot ko naman kay Leonardo. "Aba, hindi porket gwapo siya at labs na labs ko sisigaw-sigawan niya na lang ako." "Hoy kayong dalawa ha?" Biglang sabat ni Ivan habang palipat-lipat tinuturo ang mukha namin ni Leonardo. "Kung laitin niyo ako mga peste kayo, ni wala man lang kayong pasintabi. Hello, nandito ako oh. Nandito ako. And the last time I check, hindi pa ako lumabas sa kalendaryo para sabihan mong matandang hukluban. Lalong hindi ako wala para maging amoy lupa." Galit na belta niya para sa akin. Bago tumingin kay Leonardo at kulang na lamang, umusok ang ilong sa sobrang asar. "At ikaw, kailan pa gumapo yung mabahong pang-upo mo? Ni wala kang ang pang-upo eh." Pagkasabi ni Ivan, galit na naglakad siya palabas. Naiwan kami nakatanga ni Leonardo. Kinuha ko na rin ang bag ko at handa na rin umalis. Ngunit bigla akong hinila ni Leonardo para mapahinto. "Susundan mo siya? Iiwan mo ako?" May hinang sambit niya. Mangalingali ko na siyang batukan sa tanong niya. Nag-puppy eyes pa nga ang bugok na akala mo naman inagawa ng candy. Uuwi na ako. As you can see, bukas it is already 5:30 p.m. Hanggang alas 5 lang ako. At saka, pupunta na ako ng market. Sagot ko sa kanya bago tumalikod na. "Well, sabay na tayo. Sakto, mag-grocery din ako." Nakigaya pa. Halos nga mapuno yung laman ng ref nung naroon pa kayo sa bahay niya at nagsisilbing katulong. Pumasok lang siya sa opisina niya para kunin ang mga gamit niya. At nang lumabas siya, hinila na rin ako upang sabay na kaming sumakay sa elevator. Nang una, 2 lang kaming nakasakay hanggang may mga dumagdag at halos masiksik na ako sa paligid. Nagulat na lang ako na may kamay na pumulupot sa bewang ko at hilahin ako palapit. Napatingin ako sa kamay na nasa bewang ko. Ganun lang din ang gulat ko nang malaman kay Leonardo ang kamay na iyon, and he was smiling from ear to ear na para bang nanalo sa loto. Kinikilig ba siya? Aba dapat lang, kasi kinikilig din ako. Pagkalabas nga namin ng elevator, hinawakan pa niya ang kamay ko. Halos lahat tuloy ng taong nakakakita sa amin sa lobby para mga bubuig nagsisibulungan. Halata naman na kami yung pinag-uusapan nila. Kailangan ba talaga holding hands while walking ang peg nating dalawa? Mahinang tanong ko sa kanya.
Habang naglalakad papunta ko sa nakagarahe ang sasakyan niya. Oo, mahirap na. May pagkasira ka pa naman. Nakangiting sagot niya. Peste, wala na bang katapusang stress ang bibigay sa akin itong bugok na to? Sira pala ha. Umuwi ka mag-isa, buwisit ka? Makabangga ka sana't makatulong ka pang habang buhay. Sigaw ko sa kanya bago humalakip-kip sa tabi. Muli niyang hinilang kamay ko na mabitawan niya yon, gawa ng pagpiglas ko. Halika na, isasabay na kita. Marahang saad niya. Inirapan ko lamang siya at hindi na pinansin. Hindi ka sasabay? Bahala ka, iiwan kita dyan. Muli niyang saad. Hindi pa rin siya pinansin. Pumasok naman siya na sasakyan niya at umalis na. Iniwan na nga talaga ako ng lalaking iyon. Ano pa nga bang aasahan ko? Sabi nga ni Ivan, hindi naman ako importante sa bugok na yun. Umupo ako sa bench na nasa gilid ko. Bago inumpasang tawagan si Bella. Pero busy ang numero niya. Anong oras na? Wala akong sundo at hindi ko alam kung paano umuwi. Mangiyak-ngiyak na ako, lalo pa na mag-umpisang dumilim. At halos, konti na lang lumalabas na empleyado sa building. Nasaan na ba si Bella? Sabi niya susunduin niya ako. Pinunasan ko ang luhang kumawala sa mata ko. Ganito ba dapat araw-araw? Ang hirap pala. Akala ko kaya kitang iwan at pabayaan. Pero bakit ganun? Kahit anong iwas ko at kahit ilang beses ko pang pigilan, bumabalik at bumabalik pa rin ako sa'yo. Bigla akong tumingala na may magsalita sa harap ko. Tayong sapatos lang ang nakikita dahil nakayuko ako. As I faced that person, I saw Leonardo. He offered his hand to me while smiling. That makes my heart beat faster. I hate you. Lagi mo na lang kong pinapaiyak. Kala ko iiwan mo ako ulit. Marahang usal ko sa pagitan ng iyak at paghikbi. I hugged him tight while resting my face on his chest and cried like a baby. Bakit ganon? Kahit yata paglaruan niya na lang ako'y okay lamang sa akin. Hindi ako nagrereklamo at mananatili lang na naghihintay. Kahit ilang beses pa niya akong asarin, sigawan at awayin. Parang isang salita niya lang ayos na ako. Ganon na ba ako kahulog? Masama ba to? Masama bang maramdaman na siya ang comfort zone ko? Hindi naman kita iniwan. Nag-U-turn lang ako. Ako nga hindi mo man lang hinabol hinayaan mo akong umalis. Marahang tugon niya sa akin. Hinagkan niya ang noo ko habang sinasabi niya iyon. Pero natigilan ako nang tanungin niya ako ng isang bagay na literal na nakapagpahinga sa akin. Pwede ba kitang ligawan? Promise I won't break your heart. Sa kabilang banda, as morning comes, ang magaling kong minsan hindi man lang ako ginising habang siya'y payapa at masaganang kumakain. O diba? Kundi baga naman saksakan ng pagiging makasarili ang bugok na Bella na to. Bahagya akong hinilang buhok niya na makalapit ako sa kanya. Nakalaunan ay umalma naman. Alam niya naman palang may trabaho ako. Hindi man lang ako ginising. 10:00 pasado na. Mukhang masasabon ako ng boss ko nito. Bella, ako ngay wag mong maarte-artehan dyan ha. Huwag ka rin magpanggap na para bang wala kang alam. Hindi mo nga ako ginising tapos ngayon kumakain kang parang walang kasama. Nialokin man lang sana ako kahit kaplastikan lang hindi mo magawa. Mataray na sagot ko sa kanya. Habang iirap-irap at may pabulong-bulong naman ang sira. Paano ko ba naging matalik na pinsan to? At halos kapatid na akong ituring, samantalang parehas kaming maldita. Sa bagay, kaming dalawa nga lang naman na magpinsan. O ano, bubulong-bulong ka pa dyan. Bakit di mo isigaw nang marinig ko? At di yung nagmimistula kang bubuyog dyan. Buwelta ko pa ulit sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit masama ang gising ko samantalang maganda naman ang tulog ko. Dahil bukod sa inihatid ako ni Leonardo kagabi, humingi pa ng permisang bebe ko kung pwede niya raw ba akong ligawan. Hay, ang aking sinta, ano na kayang ginagawa niya? Peste, Monica, daig mo pang tumira sa isang kahon ng katul, kumakangiti ka dyan na. Malakas sa singhal ng pinsan kong si Bella. Sa bawat magandang eksena talaga hindi maiiwasan, yung may demonyitang bigla na lang mangongontra, and that's what Bella did. Palibhasa ang palaya. Bukod sa hindi siya type ni Chad, that's all. Hindi talaga siya type. Kawawang nila lang. Inggit ka lang. Friendzone ka kasi kay Bughaw. Sagot ko sa kanya bago pumasok sa banyo para maligo. Isang napakalakas sa tuktok naman ang narinig kong sagot niya na hindi ko na lang pinatulan. Leonardo's POV. Sa kabilang banda,
Halos hindi naman mapakali si Leonardo nang paraot parito sa loob ng opisina niya na parang bakang nagle-labor at mapapaanak ng wala sa oras. Nasa na ba kasi si Monica? Anong oras na? Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Maayos naman kami naghiwalay kagabi Hindi nga lang natuloy ang pag-grocery sana namin. Baka mamaya gawin namin yan. O dapat ko ba siyang hilingin na makipag-date? Sa pag-iisip na yun sa aking isipan, nag-message ako sa aking mga kaibigan upang makakuha ng ilang ideya.